Hello guys, hello water sign, hello Pisces, Scorpion, Cancer. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. Okay, I hope na makuha mo yung energy sa ngayon. Ito ay timeless. Pwede kong makaresonate ngayon or bukas makalawa. Or kung kailan ito maririnig or mapapanood. Okay. Nine of Summer and then the Hermit. Kunin muna natin guys yung energy. Wow. Pisces, Scorpion, Cancer. Okay. Meron kang first two cards dito from first deck. Nine of Summer and the Hermit. Wish come true daw to. Diba? Dreams fulfilled. A magical time of life. So, tingnan mo siya. Oh. So, ito yung Nine of Summer. Nine of Cups. Sinasabi na may mga wishes ka na posibleng magkatotoo. May mga pangarap ka na posibleng makuha mo. And ang oras nito is a magical time sa buhay mo. So may mga victory, success, recognition, rewards, awards, occasion, celebration, may mga kasal, birthday celebration, binyag, or kanong paman to na posibleng okasyon na kailangan i-celebrate. And number 9, Hermit. Sinasabi ng barahan na siguro may kailangan kayong hanapin na sagot. Okay, clarity, sagot. Hanapin or maghanap ka. Or hanapin mo yung katahimikan. Take a break from hectic outside world society. Okay, so focus ka sa spiritual mong pamumuhay. So, parang sinasabi dyan sa'yo ng barahan na huwag kang masyadong magmadali, huwag kang masyadong mag-multitask. Kasi lahat daw ng pangarap mo ay matutupad. Lahat ng gusto mo makukuha mo. So, kailangan ng balanse. Make sure na may panahon ka sa pangarap mo, may panahon ka sa relationship mo, may panahon ka sa spiritual mo. Okay? And dito din sa Hermit na to, same din siya sa get more information. So, kung may mga hindi ka maintindihan, makinig ka sa intuition mo para sa information, and at the same time, huwag kang gagawa ng desisyon ng parang yun, actions kung wala kang sapat na kaalaman or impormasyon. Oh, sorry. Water sign. Okay, so King of Wands. Ooh. So nakikita ko sa'yo dito, sobra kang multitasking. Oh. Kaya nga sinasabi sa'yo dito, masyado kang masipag. Balanse ang kailangan. Okay lang maging masipag, pero make sure na hindi ka masyadong nagpapabaya sa ibang area sa buhay mo. So yun, okay lang maging masipag, okay lang maging matyaga, pero yun na nga, sabi sa'yo dito, wag mong kakalimutan yung mga ibang parte ng buhay mo na kailangan ng atensyon. Okay? Okay. Seven of Pentacles. Ooh. So, nakikita ko sa'yo dito na may hinihintay ka. Ang galing na ito. Kasi parang yung ginawa mong effort, yung mga effort mo ay posibleng magre-result siya sa positive harvest, sa harvest season. So, ang parang sinagot lang neto kasi 'di ba? Sabi dito, dahan-dahan lang, mag-focus ka sa spiritual, balance, dapat may time ka sa spiritual, emotional and financial. And dito sinasabi na okay, go lang ng go, maging masipag ka kasi lahat ng yan, ng sacrifices mo, lahat ng mga pagtsatsaga mo ay may kapalit yan na positive outcome or harvest. Wow.
Yon, ito naman, panggulo lang dito. Sinasabi dito na, yon, kailangan mong magpahinga. Kailangan ng priority. Kailangan mo daw magtrabaho ng wise. Pwedeng work hard, pero work wise. Parang ganun. So, make sure daw na hindi mo nakakalimutan na alagaan yung sarili mo, yung health mo, and then yung emotional mo. And wag mo daw kakalimutan yung kung ano yung mas importante sa'yo para sa peace of mind, parang ganun. So, ibig sabihin niya, kailangan na i-prioritize mo yung peace of mind. Peace of mind, peace of mind. Yun yung sinasabi. 7 of Cups. Nako. Mag-iingat ka kasi maraming mga ipipresent sa'yo ang universe na pwedeng hindi siya totoo. So, pwedeng mga fake siya. Lalo na sa usaping relasyon. So, kung single ka, pwedeng may ihaharap sa'yo ngayong manliligaw or pwedeng mga magkakagusto sa'yo pero hindi naman seryoso, parang ganun, mga fling-fling lang. So yun lang yung kailangan mong pag-ingatan. Okay, High Priestess, mahinig ka sa sinasabi ng iyong intuition. Okay, huwag mong ako kontrahin kung ano yung sinasabi ng yung intuition, yung instinct, yung mga signs, symbols, synchronicities na lumalabas everyday. Kailanganin mo yun. Woo! Ang galing na ito. So, empowerment siya, guys. So, sinasabi sa'yo dito na makukuha mo yung power sa usaping tangible things, physical, earthly things. So, yun. Kung ano, yun. It's a confirmation ng dalawa. 2 powerful cards na sinasabi na kung ano man tong kasipagan mo ngayon, kung ano man tong ginagawa mo sa ngayon, pwedeng mag-result to ng unexpected or expected flow ng money. Okay? So, lumabas ka daw sa comfort zone mo. May kailangan kang gawin ngayon or pwedeng may kailangan kang gagawin na posibleng iba sa prinsipyo mo. Okay? So, para daw hindi ka magsisi, sinasabi sa'yo dito na kailangan mong sundin kung ano yung sinasabi ng intuition mo. So, kung sinasabi ng intuition mo na mag-take ka ng risk, mag-take ka ng risk. Kung sinasabi ng intuition mo na lumabas ka sa comfort zone mo, labas ka sa comfort zone mo. Okay? And make sure na focus ka sa kung ano yung goals mo and focus ka sa ginagawa mo. Meron ditong may imbitahan sa kasal, may imbitahan sa mga occasion, merong contract signing, merong mga commitments na posibleng darating sa'yo. 9 of Swords, yung iba sa inyo dyan, siguro may mga problema kayo sa pagtulog. So, may mga insomnia, ganyan, ganito. And yung iba naman sa inyo dyan is may 3 months from now. So, kailan mo ba ito mapapanood? Ay posibleng magta-travel ka or makikita mo na yung hinihintay mo, kung ano man itong hinihintay mo na it's either work or pwedeng business or pwedeng new beginnings or kano pa man. May celebration, so 3 months from now ganun din, may posibleng isa-celebrate ka. Mag-iingat ka kasi may mga taong nakapaligid din sa'yo na hindi sila masaya sa success na makukuha mo. Ito, victory and success. So ingat-ingat ka kasi kung makikita mo dyan, sobrang fulfillment, freedom, sobrang victory and success, recognition. Parang titingalain ka ng mga tao sa lahat ng areas sa buhay mo. Ang problema lang dito is itong 7 of Swords na pwedeng, yun, may mga taong maiinggit sa'yo, hindi sila masaya sa success na makukuha mo. And then, yun, kasi nakikita ka nilang magiging masaya, excited, napapaligiran ka ng mga tao, humahanga sa'yo or ganito ganyan. Basta parang may tayo dito. Mayroon tayong nakikita na isang individual na posible or pwedeng group of individual sila. Parang sinasabi nila na hindi mo deserve itong fame na to, itong blessings na to, itong prosperity na to. Hindi nila alam na sobra kang naghirap sa simula or hindi mo nila alam na nag-exert ka dito ng energy, ng effort, or kung ano pa man. So, parang nakikita na lang nila yung success mo. So, parang ganun. So, kung may success ka ngayon or sa darating na bukas, parang yun lang yung nakikita nila. Hindi nila nakita kung gaano ka nahirapan sa simula. Parang ganun. So,
dito sinasabi, ingat-ingat ka. Huwag kang magtitiwala. Okay? So, yun guys, ang sinasabi ng Baraha. Thank you for watching and see you again. Bye!